Gabi ng Misteryo. Lionsgate Portal. Yan din pag-uusapan, mga kamisteryo. Ano ba ito? Ito ba'y makatutulong sa atin? Sinasabing napaka-powerful ng enerhiya na inilalabas ito sa ating lahat. Hindi lang sa planetang ito, kundi sa lahat ng mga planeta sa ating solar system. Bakit nga ba tinatawag na ito ay Lionsgate Portal? Based na rin sa mga pahayag ng mga eksperto sa astrology. Ito daw ay ang taunang alignment ng araw na nasa Leo constellation in alignment with the Sirius star, which is the brightest star sa ating night sky. At ito rin pagkakataon na talagang matindi ang inilalabas na enerhiya, kung kaya't ito inaabangan ng maraming mga spiritual practitioners sa buong mundo. Ito rin pagkakataon para mag-manifest ng mga pangarap sa buhay, mga ambisyon, o ibang mga gustong maghanap sa kanilang kabuhayan, sa kanilang sarili, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, at iba pa. May mga guest tayo na magbibigay sa atin ng mga paliwanag tungkol dito, na magbibigay din ng sharing of their experiences about Lionsgate Portal. Ano bang ginagawa nila? Nagkakaroon ba ng very strong surge of energy habang nagme-meditate, habang nagbi-visualize? Ito ba'y activation din ng mga spiritual abilities natin? Ayon sa Portal Gate ng August, spirituality, mind, love, and ego. Sana po manood kayo para po magkaroon tayo ng bagong kalaman. See ya! Hello, magandang buhay. Ako po si Jerome ng Spiritual Guide Philippines. Inaanyayahan ko po kayong manood ng DCRH, Gabi ng Misteryo with Mr. Ray T. Sibayan, Sabado. Ang tatalakayin po natin, the power of Lionsgate Portal and ways of ascension. Kaya see you, wala nga absent. Namaste. Namaste everyone. This is Kai Luna of Spiritual Guide Philippines. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ngayong Sabado sa DCRH Gabi ng Misteryo with Mr. Ray T. Sibayan, 10 to 11 p.m. ng gabi. Ang topic na ating pag-uusapan, the power of Lionsgate Portal and ways of ascension. See you this Saturday. This is Kai Luna. Namaste. Hello everyone, this is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services, at muli inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo sa DZRH mula 10 to 11 p.m. at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan at ating pag-usapan kung ano nga ba itong very powerful portal on 8/8. Ating pag-uusapan kung kaano nga ba kalakas ito at bakit isa siya sa pinakamahalagang event sa taon. Kaya samahan nyo kami at magtuturo din ako ng mini ritual na pwede nyo magawa during this period of time para mas mapalakas pa yung mga kahilingan nyo sa mga susunod na buwan at sa papasok na 2026. Muli, naanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo mula 10 to 11 p.m. sa DZRH at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan. Kita-kits! Everyone, this is KJ of Spiritual Guide Philippines. Inibita ko po yung manood sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. At ang ating tatalakayin itong paparating na August 8. Yan, yung Lionsgate Portal, the power of Lionsgate Portal and a way of ascension. Ayun pong ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Namaste. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Wala na absent. See you! Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension.
Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po! Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Saturday, Sabado. Ngayon po ay ados tayo sa buwan Agosto taong 2025. Nako, very exciting mo ating pag-uusapan tonight. Tungkol po sa 8-8, August 8. Yung tinatawag na pagbubukas daw ng Lionsgate Portal. Ayan. Actually, binabanggit nila yung nagbukas na raw. Unti-unti na nagbubukas eh. Nag-start last July 28. Kung hindi tayo nagkakamali, And ito'y hanggang August 12. Pero ang pinaka-peak nito ay sa August 8. Ayan. Tama-tama. May sale. 8-8. Pero ito mga kaibigan, sa spiritual aspect po ating pag-uusapan. And of course, tungkol po sa proseso ng 5D Ascension. Meron po tayong mga bagong mga panauhin. Ngayon po gabi ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. Ating i-welcome sa ating programa. Si Brother J ang magpapakilala. Ayan. Brother J, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Hello po naman to everyone. Ayun, okay naman po. Malusog pa rin. Kitang-kita naman eh. Opo. Uy, kumusta na at pinaghanda na ba ng inyong grupo itong Spiritual Guide Philippines? Itong Lionsgate Portal opening, Yes, opo. Meron tayong preparations po dyan. Meron din tayong ritual and cleansing. Kasi yung itong Lionsgate kasi sinisimbolize ito yung infinity, karmic imbalance, tsaka yung tinatawag natin abundance. Wow. Iyon. So, yun yung magiging manifestations. So, masyadong abala ngayon yung mga nasa spiritual circle, Yes, opo. Saka yung mga nagpa-practice ng iba't ibang mga metaphysical practices. Opo. Pero siguro, ipakilala mo na ating mga guests tonight, yung mga kamiyembro mo. Ayun, si Master Mark. Yan. Master Mark. How are you, Mark? Namaste sa'yo. Namaste, Kuya Ray. Magandang gabi din. Ayos lang po. Ayan. Paano mo pinaghandaan tong 8-8 portal? Actually, lagi naman po akong handa. Kaya hindi ko parang Boy Scout lang, Laging handa. Laging handa. So, no matter what it comes, let it be. Pero very powerful tong Lionsgate Portal. Yeah. Sabi nga ni Brother J, kung gusto mo may mag-manifest, yes, opo. Ay, doon na yun. Pwede po. Oo. And it's very powerful. Ayun, si Master Jerome po. Master Jerome, how are you, sir? Kumusta ka na? Welcome. Welcome sa ating program. Gabi ng Misteryo, namaste. Opo. Ano naman ang iyong preparation sa Lionsgate Portal? Sa akin, I'll do rituals for abundance and prosperity. Is symbol of 8 is infinity. Yes. Mas maganda siya. Mas maganda. Mas malakas. So dapat infinite na abundance. Yes. Dapat good vibes lang, walang bad vibes. Opo. Kasi kung bad vibes, Iba yun, mahirap yun. Mabigat na energy. Diba? Mahirap yun, dapat good vibes lang. Yan, pakilala mo na yung ating Master Kai Luna. Yan. Hello, ma'am. Kumusta ka na? Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo, Miss Kai. Ano naman ang pinaghanda mo this coming 8-8? Halos same po kami kasi mag-partner kami. Nag-prepare kami for ritual sa mismong 8. Kombinasyon. Yes. Wow. Opo. Sabi nila mas maganda, mas malakas daw yan pag ganyan. Combo, Combo. Combo, Kombong enerhiya yan, Feminine and masculine. Yin and yang. Yeah. Feminine and balansyado. Yes. Ayos, parang programa sa DCRH. Balansyado, And of course, kasama rin natin nasa iyong kanan, Brother J. Yung aming founder. Ang iyong kanang kamay. Founder pala. Ang aming founder, si Master CJ. Ayan, Master CJ, Brother CJ, kumusta ka na? Hello po Sir Ray, magandang gabi po sa lahat. Shoutout sa Soul Travelers tsaka sa Sky Watchers. Mabuti naman po.
Sky Watchers. Opo, yun po yung GC namin or Talaga. group. May nawawatch na ba kayo sa Sky? Madami. Madami po. Di ba? Madami po. Actually, merong isang paparating sa atin na bisita. Ang arriving, ang ETA nila ay on November 27, 2025. November 27. Yun yung 3i Astra ba yun? Ha? Na isang sabi comet or asteroid na mayroon siyang sariling orbit. Ha? Parang yung umawa-umawa. Oh yes, ito yung another one. Ha? Another one? Oo. Talagang ang sabi nila magkakaroon na raw ng alien invasion. Kayo talaga, ba't ba excited kayo sa alien invasion? Hindi ba alam? Narito na yung mga alien. Narito na sa inyong harapan ang mga alien. Alien! Alien, confused sa human experience. Yes. Actually, seriously speaking, wala naman talagang invasion eh. Di ba? I think very positive naman siguro ang magiging enerhiya nun, based na rin sa mga nasasagap natin, mukhang merong mga darating talaga. Pero they will assist human beings sa 5D ascension. So walang dapat ay pangamba, no? Chill lang kayo, chill lang. Relax lang, ano ah. And of course, balik tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabing ito, mga kaibigan. Let's welcome si Miss H ng Divine Love Energy Healing Products and Services. Miss H, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yan, nasa Zoom ngayon si Miss H. How are you? Wala si Miss H. Ayaw, awampay. Mamaya. Miss H, pare-connect ka lang please. Paki-assist na lang si Miss H. Si Brother Nico Chu, ang ating astrologer. Brother Nico, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, Brother Ray, magandang gabi din. And thank you for the invitation din. Lalo na maganda yung topic natin ngayon. So about siya sa Sirius, which is si fixed star na Sirius, na about siya sa sa Lionsgate portal, na malaking bagay din siya sa part na 'yon. So ayan. Ayan, naku. Oo nga, dapat pa nandito si Miss H, no? Mukhang hindi na to. Pero itry mo uli Miss H sa ating Zoom, Pero so far, Brother Nico, itong alignment na to with itong ating sun in Leo, tama, no? Leo constellation. Yes. In alignment with Sirius star. So, gaano kalakas yung enerhiya? Sinasabi, very powerful yung energy na talagang isasabog nitong Sirius stars sa atin. Yes. Actually, mga Egyptians, important sa kanila itong si Sirius. And si Sirius star na ito, siya yung tinatawag natin na fixed star. Mm-hmm. And banda siya sa Canis Major constellation natin, which is banda siya doon sa zodiac ng Cancer, and then ang katabi nun ay yung Leo. Mm-hmm. Kaya si Sun natin ngayon currently ay nasa zodiac ng Leo. And pag napunta siya ng August 8, siya ay magiging Sun in 15 degrees Leo. And that is Friday. So Friday is Venus Day, so desire. This year, it's all about desiring at saka din wanting mga bagay na pwede mong i-wish, lalo na Venus talks about material things din siya. And si Sirius kasi, ang symbol niya in astrology, about kasi siya sa divine power eh. Kaya when it comes sa kung sino may mga taga-Egypt na nanonood ngayon sa DZRH, makikita nila yan ng mga 6 a.m. ng umaga na na pinaka-bright na star sa madaling araw. Ayun, ha? Desire. So whatever desire. Ganun ba yan? Yes. Spiritual and material things. Pwede nilang pwede silang mag-manifest regarding doon. And also at the same time, si Sirius parang din yan eh. Siya yung isa sa mga brightest fixed star na lagi tinitignan ng mga Egyptians, kasi yun yung time na nagsasabay siya sa flowing ng Nile River. Ayan, Brother J, desire. Dahil papasok din pala si Venus. So I think maganda siya na i-manifest, no? Sa atin sa papasok na 88 portal. At syempre, mas maganda siguro kung i-manifest din natin
yung gera na nangyayari ngayon dito, no? Nawa mahilyan, no? Hindi siya mangyari. I-manifest natin na mabura lahat. Yes, mabura siya lahat. Tsaka yung healing, syempre, number one po sa atin. Yan. I-manifest din natin na maging, kung hindi mo maiwasan yung mga kalamidad, i-manifest natin na tayo'y makalagpas, mailigtas lahat. Ayan, magandang ganyan. Pero syempre, di rin, tulad binabanggit ni Brother Nico, di rin maiwasan yung mga material desire natin, like yung desire mong Ferrari, saka Lamborghini, Aston Martin, di ba? Pwede yon. Pwede yon. Pero kailangan mo magsikap. Yes, kailangan pa rin gumalaw. Kailangan mo gumalaw. Pero may mga rituals, like sa inyong grupo, sa Spiritual Guide Philippines, ano yung ginagawa ninyo pag ganitong 8-8 portal? Mostly, ako yung gumagawa ng rituals. Dun sa meron po akong altar dun sa bahay. Siyempre, yung energy ng Age of Aquarius, I'm using the water and salt and then white candle. At ayun, nagmamanifest po ako doon. Kung ano yung hinihiling ko or kung ano yung makakatuling din sa collective energy. Ayun. So, ano to, nagkakaroon ulit kayo ng seremonya, may music, may chant, mantra. Sa August 16, meron kami ceremony po. August 16? Sa Tanay, opo. Pwede. Pero itong weekend, wala kayong naka-schedule? Wala po. So, kanya-kanya muna? Yes, kanya-kanyang kayod? Di ba? Brother Jerome, ikaw, anong na-prepare mo kayong dalawa ni Commander? Sa amin po, do rituals din po. Like kay kay Master, kay Brother Jay na, yun, tulad po sa tubig, magtitiri kami ng kandila. And meron kasi kaming incense stick. So yun, meditation, then mamantra kami. Pag gumagawa ba tayo ng ritual, let's say, meron kayong desire, dapat may picture dun sa mismong altar? Tama yun? Depende. Meron kasing gumagawa ng ritual na meron picture. Meron din talagang wala. Sa mind lang? Dun binubuo yung yes, opo. Yung gusto. Kasi mas malakas yung intention kaysa sa mga nakikita din natin. Excited ako kay Brother Mark. Yes, Brother Mark, yes. Ano may share mo? Yes, sa akin naman, sa akin sa abundance naman. There is no greater than most of abundance is to manifest God within me. To manifest it in my form. So that is the greatest abundance to me. Kasi abundance is not something hiwalay sa atin. Correct. Abundance is always kasama natin. Within us. We just need to look within. That is the greatest abundance. Look within, your tunay mong kayamanan ay nasa within mo. Nandiyan na. That is abundance. Then you manifest it, you manifest it in your outside. When you manifest it to your outside, no matter what happened on the outside, you have no care. It's okay. I'll accept it with grace. Yeah. So far, ano yung gusto mong i-manifest? So far, ang gusto ko sa i-manifest is just to live my life in present moment. That's all. Then, ang war kasi is nagsisimula siya sa battle within ourselves. It's a reflection. I like the wisdom. It's a reflection na we are conflict within ourselves. If we have no conflict within ourselves, we have no war. So, hoping that people, after the chaos, we must understand why there is chaos. So, chaos brings order. We create our own chaos. Di ba? Yes. Ngayon, yung chaos na yun, pag na-generate natin sa ating mga sarili, lumalabas yun. Kumakalat. At kapag sinabi mo sa kapwa yung chaos na yun, lalong lumalaki. So, dapat isuppress natin yun. Dapat baliktarin natin yung chaos na yun. Into peace. Love. Para akong pastor nito. Hindi naman siya pastor, pero that is... Pero wisdom, I like the wisdom. Yun yung dapat nating i-practice. Magkaroon tayo ng sariling wisdom na makukuha natin yan sa connection natin sa ating source. Right? And we can do that through meditation. Yes. Through prayers. Yes. O diba? Ayan. Ito na, pakinggan natin si Miss H. Nakapasok na sa ating Zoom si Miss H. Miss H, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na?
Nawala na naman. Nawala. Mukhang hindi yata stable yung signal ni Miss H. Ano? Anyway. Grade pa din eh. Oo nga. Miss H, kayang-kaya natin yan. Please reconnect. Ayan na. Si Brother CJ, kumusta ka na Brother CJ? Ano naman ang gusto mong i-manifest this coming Lionsgate Portal? Tuwing Lionsgate Portal po isang ginagawa ko, yun din po, rituals. And I'm using sigils and a fire. Then I burn the manifestation paper. And then I blow it to the four corners of the world para mag-manifest siya. Yung burning of incense and burning lighting of candles, ito yung sinisimbolize ito na dapat mag-manifest na siya. Opo. Oo. Doon po nagsiset ng intention sa mga candles, set ng intention sa incense. And then para po mas yung usok nun umakyat doon sa cosmic energy para mas mag-manifest po. Ma-receive, ma-project. Alam mo, ganyan yung nangyayari sa yung na-observe natin sa Sacred Fire Blessing, yung mga listahan ng mga tao na kapag isinubmit, binuburn yun, then nagmamanifest sa kabila. Ganon din po yung rituals. Ayun. Same din po. Ayan na. Ito na. Another try kay Miss H. Miss H, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka na? Hello, Sir Ray. Wala po akong video. Hindi ko po alam kung anong nangyari. It's pero okay. naririnig nyo naman po ako, di ba? Loud and clear. Kumusta ka na and welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Okay po. Okay naman po and thank you po for inviting me again. So, I'm so excited po for 8-8 Portal Energy kasi ito yung pinaka inaabangan talaga ng most practitioners, healers, and yung mga nagmamanifest po kasi very, very powerful po siya. Excited lang doon sa sasabihin mo na yung i-share mo na paano ang gagawin natin to manifest yung ating mga desires and ano yung goals natin sa buhay. Well, actually, ang pinaka-importante po dito when we do the manifestation for 8-8, kailangan linisin po muna natin yung puso natin, kasi malakas po talaga yung manifestation during this time as 8-8 is an upright of infinity. So, as above, so below. So, kung ano po yung iniisip natin, definitely it is going to manifest. So, anytime soon po yun. Kaya, ang pinaka-advice ko po during this period of time, maglaan po talaga kayo ng isang araw to clear your heart, your mind, and yung mga galit natin sa mga tao is i-let go natin and we have to forgive ourselves as well. And then from there, we can start the manifestation. And since this is a fire sign, so we can use candle and other stuff kung ano po yung nag-a-align sa inyo, kung ano po yung pwede nyong gamitin during this period of time. Pakiulit mo nga binanggit mo, Miss H, yung tungkol sa galit. Kasi dami mga leader natin sa bansa ang galit na galit sa kanilang kapwa ng mga politiko. Well, kung ganun po yung since the portal is open, ibig sabihin, mas magma-magnify at mag-i-intensify yun. Kaya this is a very good advice to clear yung mga blockages natin. And again, hindi naman to one-time process, it's a process, mahaba pong proseso ito. But at least, we are starting to do that, Kaya mahalaga, during this period of time, we pray, we meditate, we chant, we do the mantras. Ayun. Yan, yun po yung mga bagay na pwedeng makatulong po sa atin. Ayan, regardless kung anong religion, Miss H? Ano yung spiritual practice? Yes po. Oo. Yes po, totoo po yan. Kahit po anong religion natin, anyway, isa lang naman po yung journey natin, and that is love. Ayan. That, Kaya yung mga politiko natin na tama na yung mga bangayan ninyo, kung sino mga nakaupo man, bigyan na lang ninyo yung pagkakataon na magampanan ng kanilang tungkulin, Ayan, saka dapat talaga nagkakaroon na ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Kasi kung kayo mismo mga leader patuloy na nagbabangayan, yung mga mamayan nawawalan din ng ng kumpiyansa at nagbabangayan din. Ayan. So nagsisimula lahat. Ipakita ninyo na kayo yung mga leader. Ayan. Ba't naungkat sa usapan natin mga leader ngayon, Kasi very powerful to Ako iniisip ko,
I think it's about time na tingnan natin ating mga sarili tulad ng binabanggit ni Brother Mark na sa sarili natin magsisimula ang lahat eh. Kasi kung hindi natin sisimulan sa ating sarili, what more na tayo makapag-execute noon, makapag-practice noon sa iba. Right? Oh, Brother Mark? Yes. Para bang punuin mo muna yung sarili mo bago mo ma-share. Yeah. Oh. Parang ano lang yan eh. Baso. Oh. Ang pag-ibig kasi parang baso eh. Kailangan punong-puno ka ng pag-ibig. I-share mo lang ng i-share na hindi ka nawawalan. Ayan. Kasi kapag ang pag-ibig mo ay nangagaling, ay kulang yung baso, kailangan kong punuin. Kunin ko yung pag-ibig mo. No. Doon ka kumuha ng pag-ibig. Inagawan mo. Inagawan mo. Pag nawala yun, nawala na yung pag-ibig mo. Pero syempre, I think ang magiging source naman natin ng pagmamahal or pag-ibig or love yung ating creator. Ano, Yes, yes. Na ang ating God. Ano, ayan. So, kapag tayo nakakonect sa Kanya, tuloy-tuloy yun. Yun. Ha? Tsaka kasi yung galit kasi, pag tuwing nagagalit tayo, remind ourselves, we are stupid. Why we are hurting ourselves? If we love ourselves, why we are hurting ourselves? We punish ourselves. Oh, tama. So, tama. Anger is man stupidity. Ayan. So, anger is from ego. The more egoistic you become, the more idiotic you will be. Ayan. Namaste. Yan ang gusto ko. Mga wisdom yan ha. Baka hindi nyo na, walang binabasang script yan. Si Brother Mark. Alam po ninyo, tayong lahat, dapat, di ba Brother Jay, meron tayong dapat kakayanan to connect with the source to receive wisdom. Yes, napaka-importante niyan. Yung binanggit ni kapatid Hercel na kailangan i-cleanse natin yung heart natin. Tingin ko hindi lang yung heart, pati isipan natin. No? Tama. Kasi siguro ang may advice ko is mas mag-focus tayo sa heart. Kasi itong heart natin is merong kakayanan para sakupin din itong isipan natin. So magiging full of love siya. Oo. Yun. Ayun. Dapat talaga. Pero siyempre, actually, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-channel yung messages from galactic beings. Sabi ko, total, ano naman, Lionsgate Portal naman, and in alignment pala yung araw natin na nasa Leo sign, in alignment sa Sirius star. So, ayun, kumunik ang mga Sirius beings. And they are very serious. Yes. Hindi naman. Ano naman, maganda naman yung pagkaka. Ito'y part lang ng ating ginawang channeling sa kanila. RHTV, pakiplay ngayong channeled message ng serious beings. We are here to assist you to be more enlightened, to be more wise, to be more, to be more compassionate, to be more loving, to take care of all beings on this planet, visible or non-visible beings. Also, you have to take care of the nature, all creation, from the smallest to the biggest one. So, we are here. We would like also to advise all of you that you should do to always connect yourself to the source. Start practicing meditation. Start doing good to everyone. Thank you so much, and happy Lionsgate opening to all of you, and we welcome all of you to the 5th dimension. Di ba? Actually, mahaba-haba yun, pero kinuha ko na lang yung part nung channeled message. Brother Mark, anything, ano reaction mo dun sa channeled message? Yeah, actually, it's very good, no? We are part of nature. So, kapag binastos natin yung nature, binastos natin yung sarili natin. Tama. So, if we love nature, we love also ourselves. People pray to God, believe in God, but the problem is, they destroy the creation of God. No. So, where's the God? So, we must remember that ourselves, that we are part of nature. Even the mosquito, the ants, they are part of the nature. Paano kung kinagat ka ng lamok?
Sorry, bitter next life. Karma kagad yun. Oo, di ba? Sorry, bitter luck. Pag di mo naman nasadya, sorry, bitter luck next life. Saka yung mga flies, no? Diba? Minsan di mo mapapansin. Pero sa Buddhist practice, no, talagang hinahayaan lang, ayan. Kasi kapag kinagat naman, niwala naman na hindi magkakasakit. Brother Jay, any reaction to the channel message? Ang naramdaman ko is reflections, grounding sa nature, at syempre, kailangan natin... Actually, nakakalimutan kasi natin yun Masyado tayong focus sa mga sarili natin, sa desire natin, pero yung ating ginagalawang planeta, yung ating nature, nakakalimutan natin. Yes, Mr. Ultimo damo, no? Minsan, yung mga bulaklak na dinadaan lang natin, hindi mo alam, is connected ka pala doon. Kinakawayan ka na nga ng bulaklak. Sa'yo. Di ba? Pinapahalimuyak na ngayon kanyang bangon, yung pa napapansin, o ayaw mo pansinin, di ba? So, kailangan natin silang makita, ma-appreciate. Yun ang kailangan natin gawin. Kasi, mahal tayo ni God mahal tayo ng universe. Mahalin din natin sila. Panang kagaya rin ng kung gaano mo kamahal yung sarili mo, dapat ganun mo rin sila kamahal. Ayun. Ano yan Yes, the more you're disconnected to nature, ibig sabihin yan, you are disconnected to yourself. Tama. I like the wisdom. Meron tayong wise man dito. Si Brother Mark. Thank you, Brother Mark, nandiyan ka. Brother CJ, anong masasabi mo dun sa any impression? Di ko po narinig. Nga pala, di mo na, naku po. Pero ano yung vibes mo? Yan. Magbe-base na lang din po ako sa sinabi nila. Sa nature po, mag-ground po sa nature, appreciate the nature, take care of our Mother Earth. Yun po. Pero yung nangyayari ngayon, may mga pumuputok na bulkan, may mga earthquake, may mga calamities. Part naman yan ng part naman talaga ng natural process, cleansing process actually. Winawalis yung mga hindi magagandang enerhiya sa paligid natin, di ba, Brother Jay? Yes, tama po. Kasi parang tao lang din si Mother Gaia. No, pag meron dumi, nililinis niya. Pero ayun nga, natural talaga yung nangyayari, yung bagyo na yan. So, wag natin sisihin yung o mas maganda siguro as maging respect tayo or gampanan natin, magtayo tayo ng mga plant, no, para mas matanggal yung mga baha-baha na yan. Siguro di pa naman huli ang lahat na magtanim tayo ng mga puno, At syempre, tingin ko dapat maging wise din yung mga nasa gobyerno. Sana makita nila yung mga nagaganap ngayon. At pagtuunan nila ng pansin, gumawa sila ng paraan para maging ligtas itong ating buong mundo. Ayan. Salamat, Brother Jay. Miss Kai, ano ang iyong impression? Parang sinasabi po dun sa message is bumalik sa nature dahil masyado na tayong busy sa 3D, sa reality, na minsan parang wala na tayong pahinga. So, parang yun yung meaning ng message material, sa akin. Yes po. Masyado na nakatutok sa gadget, no? Tsaka rin po, parang wala na ring time na naunahin yung sarili dahil sa pressure ng mga kailangang bayaran. Ayan, totoo yan. Sa 3D yan. Yes po. Ayan. Brother Jerome, any impression? Sa akin regarding po dun sa nature. Yes. So ngayon, hindi naman po talaga kasalanan ng kumbaga kaya nagkakaroon siya ng disaster or what. Dahil tao lang din ang may kasalanan. Hindi nila minamahal yung kalikasan. So parang nangyayari, kung anong ginagawa natin sa nature, parang nagre-reciprocate lang. Yes po. Reflection ng ginagawa natin sa kanila. Kasi meron din silang buhay. Kumbaga kailangan natin silang ayusin. Kumbaga bibigyan niya tayo ng magandang hangin. So ngayon, ang natin sa kanya, kumbaga aalagaan natin siya. Kumbaga i-preserve. I think ang very important message dito ay dito sa darating na 88 portal, i-manifest natin yon. Yes. Yung lahat tayo ay magising sa katotohanan na let's go back to our basic, di ba, relationship with nature. Di ba, Brother Mark? Parang ganun, back to basic. Nakakalimutan na kasi natin yung mga nabubuhay sa kalunsuran. Yes.
Although siyempre may mga time na pupunta tayo sa mga probinsya, sa mga lalawigan, pero bibihira yun eh. Pero di naman sa lungsod may mga nature naman dito eh. Yes. Di ba? Oh, huwag na tayong lumayo. Ma-appreciate mo naman, nakikita mo naman eh. Yes, di ba? The stars. Oh, the yan. The stars, air you the breathe. clouds. Yeah. Di ba? It's nature. Oh, it's nature. Oh. Yeah. The air you breathe. Ayan. So every time you breathe, I breathe the nature. Miss H, muli magandang gabi sa iyo. Nakikita niyo na po ako? Hindi pa. Yan, nakikita na namin. Yan na, okay na. Yes. Ipapasok na lang. Go ahead, Miss H. Any impression dun sa channel message ng mga serious beings? Well, actually, in terms of nature, napansin ko po every time na pumapasok po talaga tayo sa 88 portal, nagkakaroon po talaga ng mga events na especially sa nature natin. It's a reminder for us to be connected to ourselves kasi whatever it is na nasa puso natin, yun din po yung nagmamanifest sa labas natin. Kaya ibig sabihin, kapag si Mother Gaia nagkaroon na ng baha, ng matinding pag-ulan, ng yung mga forest fire, it means there is an internal healing happening. So this time, kailangan tayong bumalik sa sarili natin within, and we have to pray more. Kasi ang mga tao usually, kapag may mga sakunan dumarating, that's the only time they pray. But this is a reminder for us that prayer is always na dapat nating gawin. Okay? And if it's not only we want to manifest, doon lang tayo magpipray. No. It's for everyone, for everything. Pag nagpray tayo, hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa mga tao sa paligid natin. And especially, para na din sa kay Mother Gaia. Kasi doon tayo nakatira, sa kanya siya ang ina natin. So, it means we have to take care of her as well. And gusto ko lang din po i-share, Sir Ray, kahapon meron akong profound download meditation. During nagme-meditate ako, pwede nating magamit to kasi right after na nagpe-play siya sa isip ko, ang affirmation is, I am manifesting blank from the place of love. I am manifesting blank from the place of alignment. I am manifesting blank from the place of joyful bliss. Yun. So, mag-manifest tayo in terms of what is aligned with us and aligned for the highest good and highest timeline. Ayan. Yung binabanggit mo message na internal cleansing, kung nagkakaroon ng internal cleansing ang planeta, parang binabanggit din ng ating nature na tayo mismo sa ating mga sarili, magkaroon tayo ng internal cleansing. Di ba? Linisin mo natin ang mga sarili bago tayo maglinis ng bakura ng iba. Parang gano'n, Brother Mark. Kasi Kuya Ray, kasi kayo Ray, yung pollution ng nature, basura, air, is ang dahilan yan is due to the negativity of man. Okay. So due to our negativity, our egoistic nature, we destroy nature. So we must cleanse this out. We must go back from our source. Then once we go back to our source, we go back to the nature. Then we love the nature. Then we take care of nature. Ayan. So we must go within, dive within. Because if we just take care, okay, just mind, masyadong mababaw. Dive what's within you, then everything will follow. Tama. Alright. Salamat, Brother Mark. Brother Nico, muli magandang gabi sa iyo. Any download tungkol din sa mga mensahe na ibinibigay sa atin? Word is transformation. Kasi ang number 8 kasi, when it comes sa Lionsgate, isa din yan sa numerology as the symbol of power and transformation. So, meron kasing dalawang transformation. Yung isa is yung cycle, which is yung circle, 0. So, yung tinatawag natin na what comes around, goes around. Pero ang 8 kasi is parang siyang dalawang 0 eh. So, dalawang cycle. So, ang 8 naman kasi is what comes around, goes around, but in a different sense, in a different way, in a different perspective, or in a different scenario, or in a different change naman this time. Kaya si 8 ay tinawag siyang transformation. So it means mangyayari siya, pero this time we can do it this time better naman. So it's like parang number 8 mismo itself, bukod sa portal siya, it's also a reminder to us din na
na this time it's happening again, pero this time we can do better. Oo, ayan. Tama. This time we can do better. Actually, dapat ganun ang gawin natin. Lagi natin isa-isip yun, ano ha. Anyway, mga kaibigan, i-share din natin yung channel message ng mga Leones. Mga Lyran beings, ano ha. Part lang din ito nating channeling sa kanila. Go ahead, RHTV. Kaming mga Lion beings ay narito para umasisti sa inyo. Ang amin lang panawagan sa inyong lahat, sana ay mahalin ang mga animal, ang mga iba't ibang uri ng hayop sa inyong planeta. Yun ang focus ng aming mensahe sa ngayon. Marami pa rin ang hindi kumikilala sa karapatan ng mga animal, ng mga hayop. That's why we are here. We are trying to remind you, everyone, that animals have pure spirit. They are more evolved than human beings. That's why we have to take care of them. These creatures, these fur creatures, the feline creatures, importantly the most of it, are assisting you in your ascension process. So you have to take care of them. You have to listen to them. You have to practice the pure spirit in them. They are very pure. That's why we want you to practice this. This is also a way for you to be loving beings, to love one another, to love not only your fellow human beings, but also to all creation on this planet. Kami ay laging sumusubaybay sa inyong Ayun, naputol na. Mahaba na. Actually, minadali ko lang na kunin yung essence ng message. Ano. Any impression to that message, Brother Jay? I feel love kasi ako may mga alaga rin ako. Parang yung crown chakra ko nag-o-open. Bang pinapakinggan yung message? Sa akin, both crown tsaka heart. Oo nga, parang gusto mong umiyak na. Umiyak, yun yung nararamdaman ko rin yan. So, yun nga, may mga alaga rin kasi ako doon sa bahay. At kasama ko rin. Kada uwi ko nga, umiiyak pa yun. Mahal na mahal ko sila. Yan. Parang back to nature ulit, back to our relationship with animals. Parang sinisimbolize ng Lionsgate Portal. Grounded o grounding. Oo nga, parang ganun, no? Pangkalahatan. Pangkalahatan siya. Ikaw, Brother CJ, based na rin sa impression mo. Alam kong gumagana ang impression mo kahit wala ka na mapakinggan. Yun po, tungkol about sa grounding, sa relationship with our mother nature, sa plants, sa animals, and ayun po yung impression ko based on my feelings sa collective dito po in one frequency. Actually, yun ang magandang kinukuha ng reaction, yung wala nakapakinggan, wala nakikita, ganun eh. Di ba? Gumagana lang talaga yung connection mo sa source eh. Brother Mark, anything? Actually, our killing instinct as a human came from animal. So, in our journey, ang journey kasi natin tao, either we go up to divine or we go down back to animal nature. If we go up to divine, then we say that animals also are divine. But if we go back down, we say, this is animal and I am human. No. We must go up, then we say, everything is divine. The animal is me and me is the animal. That's wisdom. Brother Jerome. Yes, sir. Dito po pinapakita talaga is all connected. So, ang nasa gitna niyan is love talaga. Totally, kung ano talaga yung pinakikita mo sa isang bagay na yun, siya rin na magre-reflect sa'yo eh. Tulad na sa animals, once na halimbawa na sinaktan mo siya, totally parang sinaktan mo rin yung sarili mo. Kasi connected kung po anong tayo ginawa mo sa nature, sinaktan mo rin sarili mo eh. Totoo. Di ba? Kung anong ginawa mo sa kapwa, sarili mo rin. Opo. Di ba? So we are connected. Yes. Yun yung pinapakita rito sa mga mensahe na ito. We are just mirror each other. Di ba?
So, Miss Kai. Ayun. Pagdating po kasi sa animals and pets, parang may paniniwala ko na kaya sila napupunta sa'yo is pinili ka nila. Yeah. So, dapat kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo din sila minamahal. Kasi yung protection na binibigay nila sa'yo, hindi mo man nakikita yan, pero protektado ka niya kahit saan pa yan. Actually, wala namang condition yung mga yan. Yes diba? po, love lang talaga Pure talaga sila. Pure yung love. Pero alam mo, Kuya Ray, ang animal na mayroong anxiety lang ay yung mga animal na malapit sa tao. The rest of animal have no anxieties. Ganon, actually, yes. Ganon tayo yung energy natin, ganon na lang na-adapt ng mga hayop. Yung mga malapit sa ating animals, yun lang ang mga may anxiety. pero nawawala ng anxiety na yun kapag giniyakap mo na yung mga pets mo, ano ba? Mayroong calming effect yun, mayroong ano yun, relax, di ba? Ibig sabihin dapat i-practice natin ano yung pure spirit na nandoon sa mga animals. Ayan. Si Miss H, anything? Yes po. Doon po sa napanood ko na channeled message from the Lyran family, I have this download message na nag-resonate sa akin na we are all number 8. What you see in me is what you see in yourself and vice versa. So, kung ano yung nakikita natin sa isa't isa is a mirror reflection and that means number 8. So, doon, ngayon nag-resonate sa akin na tayo din mismo yung number 8. And that's why every number is very resonating with us, and not only with us, even with the animals. Kasi ako din, kagaya ni Master J, meron ako ngayong 11 na cats kasi nanganak yung mommy cat ko. So nanganak siya eksaktong August 1, July 31, August 1. So pinangalanan ko yung isa na Uno at yung isa Leo. Yung dalawa wala pang pangalan. Unknown. So, natutuwa ako kasi this is a kind of blessing na hindi mo inaasahan talaga na darating sa iyo. And yes, everything na nakikita natin sa paligid natin, whether it's good or a lesson, there's no bad. Even the experiences that we are having, they are all for the highest good of all. Ayan. Salamat, Miss H. Sa larangan astrolohiya, Brother Nico, ano ang nakikita ng iyong astrology telescope? So, ang nakikita ko dito is something na hindi makikita ng normal na telescope, which is ang the download na napunta sa akin from the Lyran message is connection. So, bakit connection? Kasi na-realize ko din na ang mga aso, mga pusa, mga animals, even though they don't have language of our own na maiintindihan natin, pero yung actions nila, intentions nila, they have empathy. So, yun pa lang, kahit without words, they have actions and they have empathy na pwede silang mag-connect sa atin. And the same time, doon din natin natututunan sa kanila yung empathy na pwede din natin may-apply sa ibang tao. And the same time, yun yung pinaka-deeper or masabi kong deepest connection natin sa ibang tao. And that way, once we connect ourselves then through other people, using empathy, using love, ganyan, maintindihan natin bawat isa sa atin. And the same time, possible din na ma-avoid natin yung gulo, yung war, yung misunderstanding at saka mga misinterpretation na madalas natin na, for example, meron tayong isang bagay na gustong sabihin pero na-deliver natin in a wrong message or in a wrong way, ganyan. Pero yung empathy and yung love itself, it is something na hindi natin ma-misconceptualize with actions and intentions and with empathy itself. Ayan. Naku, salamat, Brother Nico. Ang sabi ni Voiceless Whispers, animals have anxiety not because malapit sa tao, but because they are unable to ground properly. Kasalanan pa rin ng tao. Di ba, Brother Mark? Yeah. Kasalanan pa rin natin. Denver Co, maraming salamat. Universe is our mirror. Si Maria Loni Blanco, sabi niya dito po sa Hong Kong, I used to be a volunteer in the cat shelter. 2 years na. Uy, salamat naman po at ginagampanan po ninyo. Sabi naman ni Jose Montero, salamat po, Yahweh, pinatibay mo na ang pundasyon ng lupa
tumibay at hindi mayanig ang Pilipinas. Ayan. Samantala, isa pang binabasa natin yung mga reaksyon ng ating mga nakatutok ngayon. From Bea Kathleen Bersola, things are meant to be used. People are meant to be loved. I'm still watching this, the best news and education program, Sir Idol Ray Sibayan. Salamat, Sir Angelo Palomo. Si Bea Ole, nagpapasalamat siya sa mga wisdom mula sa ating mga panauhin. Mundo Mac, sabi nga ng mga mangin alamon, ano yun? We're only using 10% of our talent. The other 9% we discard. 1% ang natira. Mundo Mac. Ibang klase ka rin. Tristan Gulay, maraming salamat sa inyo. Happy Sabbath, Lakay Ray, sabi niya. Si Denver ko, sabi niya, nag-ritual din po ba yung nasa dark? Yan ang tanong. Brother Jay, nagre-ritual ba yung mga nasa dark? Because they cannot see light. Madalas naman sila nagre-ritual nandiyan lang naman eh. Actually, ang dark case, ito yung pinakamadaling practice. Kasi hindi nakikita. Hindi siya nakikita. Bigyan mo kaya ng bumbilya, kaya kandila para makita naman nila. Pero syempre, wag natin gagawin yun eh. Dito na nga tayo sa lab. Nagsisik nga tayo. Actually, kaya tayo nagsisik ng light kasi nandito talaga tayo sa dark. No? Kailangan natin makita yung liwanag para magkaroon ng ascension sa ating life. Wag na natin pahirapan pa yung sarili natin. Nakapagod na rin. Tama naman. So kaya mo naman nag-evolve din naman sila. Mabagal lang. Si Marilo de Guzman, good evening po. Gabi ng Misteryo, maraming salamat sa mga guests natin. Good evening, Mary Ramirez, maging si John Lee Sabando, Happy Lions Gate. Aba, spiritual guide. Mga taga sa inyo to. Si Jalan, magandang Sir Ray, good evening, and SPG team. Ayan, maraming salamat. And of course, I think it's about time na ibahagi natin anong mga mensahe natin sa ating mga babayan dito sa paparating na 8-8 and ano ang dapat na gawin. Actually, iba naman talagang seeker sila and very curious ano yung dapat na gawin. Brother Jay, anong may sasuggest mo? Mas buksan pa natin ang ating puso, ang ating isipan para mas makita natin, maunawa natin yung purpose ng ating buhay dito sa mundo. Yes. Palaganapin natin yung pag-ibig sa mag-uumpisa ito sa atin at para ito yung magkaroon ng pasa-pasa sa mga susunod na henerasyon. Yun lamang po. Salamat, Brother Jay. Miss H, anything na pwede mong i-advise? Especially yung sinasabi mo, yung seremonya na maaaring gawin. Pwede bang gawin ito ng kahit sino? Yes po, pwede po. So, unang-una, kailangan again, linisin po natin yung puso't isipan natin. And idagdag ko lang po dun sa kaninang na-mention nyo, dun about sa dark. Ngayon, kung may mga taong nanonood ngayon na may mga masasamang balak during this period of time, wag nyo nang ituloy. Kasi lahat ng gagawin natin sa 8-8 is magbabounce back sa atin. So gusto nyo bang mag-bounce back ang kadiliman sa inyo din? So mas malaki ang karmic debt niyan kesa sa karmic reward. So again, kung makakagawa tayo ng mabuti, gawin natin. Gumawa tayo ng tama. Yung ritual na yan, andyan lang yan. Pero yung paggawa ng tama, yun yung pinakamahalaga sa lahat. So sa ritual, you can visit my page and I will teach some ways on how you can boost and manifest during this period of time. It's for free naman. So you can do it at home. So if you want, you can join my ritual, or if you want, then gagawin nyo sa sarili nyo. Pero ang pinaka-importante talaga, huwag kayong gumawa ng masama during this period of time, period. I like that. So, Miss H, saan ka raw pwede matunghayan? Sa Divine Love Energy Healing Products and Services po. And doon sa TikTok ko po na divinelove.herzel po. Ano yun? Open ba yan 24/7? Natutulog. Nagpapahinga naman. Ayan. Joke lang. Ayan. Salamat. Tama yung binabanggit ni Miss H. Wala nang problema kung gusto yung gawin yung dark practices nyo, no? Or any bad intention. Pero, matindi ang balik.
Lalo na 2025 nga, di ba? Matitindi Hindi mo. lang sila aware kasi sa balik ng dark eh. Oh. Dahil kahit itong kunin, yung pinakamahal mo sa buhay. Yan, yung mag-iingat kayo. Ayun na. Brother Jerome, any advice sa ating mga babae? Any advice? Yun lang. Ang advice ko lang is laging mag-pray. Kundi lang hindi lang sa atin sa sarili kumbaga lahat para sa all. Correct. Para sa pangkalahatang pray. Kumbaga lahat, abundance, nation, na wag magkaroon ng war. Saka wag lang hingi ng hingi? Yes. Totoo. Bigay naman? Kumbaga, magpasalamat talaga. Kasi binigyan tayo ng magandang... Kasi sabi nila, pag meron ka na-receive, dapat meron ka rin binibigay. Bigay mo naman yung ibang energy mo na sobra sa ibang tao. Kasi kapag hindi raw nagbibigay, natatraffic yung energy. Yes, hindi dumadaloy. Kumbaga, puno na siya. Ayan, puno na ang salop. natin. Puno na ang salop. Dapat ka nang kalusin. Ganun, di ba? Miss Kai, any message? Sa dadating po na 8-8, i-grounding natin yung sarili natin. Kung maaari, wag mo nang mag-isip ng negatibo kasi kung ano yung finifeed natin sa consciousness natin, hindi tayo aware na nagmamanifest siya, gustuhin man natin or hindi. Yan lang po. Salamat, Miss Kai. Brother Mark, any wisdom? Yes, sa atin lahat, we must question ourselves. Isa lang naman ang tanong sa mundong ito Who am I? If that is answered correctly, then all troubles in your life will be gone. Yan. Ang gusto natin, ano? Who am I? Who am I? Who are you? Who are you? Diba? Tama yun. Kasi kung di mo kilala ang sarili mo, paano mo masasabi na ganito ang sarili mo sa iba? Di ba? Hindi mo may pakita yung sarili mo di ba? Ngayon, dapat yung sarili mo, may pakita mo maganda. Yeah. Kasi kung hindi maganda yon, ano? Ang alam lang kasi natin ng sarili, pangalan lang natin. Ako si Mark, ako si Ray, ako si... one day, pag sabi mo, who am I? It takes you within yourself. Ang tanong na kasi yan is within yourself. Now, you become aware, who am I? Ayan. What is this emotion? Bigla mo sumagit tuloy. I am that I am. Yes. Ayan, na Brother Jay, di ba? And we are. Yes. Brother CJ, any advice? Ang advice ko lang po sa mga nanonood sa kababayan natin is, you've got to believe in magic. Yes. Kanta yan. Got to believe in magic. Ayan na. Brother Nico, ano ang masasabi mo? And of course, saan ka raw pwede matunghayan? Ayan. Siguro pwede kong ma-share yung astrological ritual na pwede sa Lionsgate portal. So, facing west, kung saan magsa-sunset. And then exactly at August 8, 2025 ng 8:16 p.m., which is kung saan si Sun ay mag-e-exact siya ng alignment with Sirius at saka din kay Earth. So, yun, after nun... 8:16? Tama? 8:16 p.m.? Tama? August 8, 8:16 p.m. 8:16 p.m. Ito yung alignment ng Sun sa Sirius. Alignment sa atin. Sa Earth. Uy, very powerful yan. Ba? Pwede akong magsayaw. Pwede ba magsayaw ng nakahubad ka? Ang alchemical symbol ng fire, which is dahil Leo, ay upright triangle. So, dapat naka-face siya sa west. And then, yung bawat corner ng triangle supposed to be, dapat meron siyang 7 inches na yellow or gold candle. Okay. Tapos sa gitna nun is a glass of water na dapat nasa loob nun is either 14 karat or 18 karat na pure gold. Wow. Ganyan. Tapos lahat ng intentions mo, isasabihin mo sa water habang yung gold is nandoon, and then after nun, pwede mo siyang gawin within 20 to 40 minutes bago matapos yung period na yon. And then after nun, pag okay na yung ritual, mga 20 or 40 minutes na ganon, pag naubos na yung candle, dun mo siya iinumin, and then kung gusto mo naman siyang i-share sa ibang tao, yung wish mo ay sharing sa ibang tao, yung tubig mismo, isasaboy mo siya sa air mismo. So yun, pwede nilang magawa yun as a form of manifestation din in an astrological and alchemical way. Yan ba yung gagawin mong ritual, Brother Nico? Yes. Pwede mo puntahan ka? Saan ka raw pwede makontak for any advice sa astrology?
So ayan, pwede nila akong makontak sa Mystic Way or sa Mystic Way PH. Maraming salamat. Hoy, salamat do sa matumutugpo sa ating gabi ng misteryo and see you sa next week tungkol pa rin sa Lionsgate Portal natin pag-uusapan. Hindi tayo lulubay dyan. Salamat sa ating mga guests, Brother Jay, Brother Mark, Brother Jerome, Miss Kai, Brother CJ, Miss H, maraming salamat din sa iyo, and Brother Nico. And to all our viewers and listeners, maraming salamat po. Namaste. Ayan.